Natapos ang tensyonadong katahimikan sa boardroom sa isang malakas na palakpakan. Sa wakas, pagkatapos ng 3 oras na negosasyon, napapayag din ni Maharlika Maha Dalisay ang mga Hapon na mamumuhunan. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng tagumpay ng isang babaeng sanay na makuha ang lahat ng kanyang ninanais sa mundo ng korporasyon. Siya ang reyna sa kanyang imperyo, ang Dalisay Group of Companies. Congratulations, Miss Dalisay. Bati ng kanyang executive assistant habang inaayos ang mga dokumento. Tumango lamang si Maha. Ang kanyang isip ay lumilipad na palabas ng malamig at walang kaluluwang silid na yon. Ang kanyang tagumpay ay tila kulang. May isang piraso na laging nagpupuno sa anumang karangalan na kanyang nakakamit. Pagbukas ng malaking pinto na gawa sa mahogany, ang unang bumungad sa kanya ay hindi ang kanyang assistant o ang kanyang mga bodyguard. Ito ay ang lalaking may pinakamainit na ngiti sa buong mundo. Ang kanyang asawa, si Dagsin Cruz. Nakatayo ito roon. Simple sa suot nitong polo shirt at maong. May hawak na isang paper bag na amoy pa lang ay alam na ni Maha kung ano ang laman. Sinigang na hipon. Mahal ko. Ang paborito mo, sabi ni Dagsin. Ang mga mata ay nangungusap ng pagmamahal na sa tingin ni Maha ay sapat na para tunawin ang lahat ng pagod sa kanyang katawan. Agad na lumapit si Maha at niyakap ang kanyang asawa. Hindi alintana ang mamahalin niyang business suit na maaaring malukot. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nilanghap ang amoy ni Dagsin. Amoy ng pawis na hinaluan ng murang pabango. Isang amoy na para sa kanya ay mas masarap pa sa anumang imported na pabango sa mundo. Ito ang kanyang pahinga. Ito ang kanyang paraiso. Salamat, mahal. You always know how to make me feel better. Bulong niya. Habang naglalakad sila palabas ng gusali, maraming empleyado ang napapatingin. Ang iba ay bumabati. Ang iba ay nagbubulungan. Alam ni Maha ang iniisip nila. Siya, ang makapangyarihang Maharlika Dalisay, ay umibig at nagpakasal sa kanyang dating driver. Marami ang humusga, marami ang nagsabing pera lang ang habol ni Dagsin. Ngunit para kay Maha, wala siyang pakialam. Naalala niya ang araw ng kanilang kasal. Hindi ito ginanap sa isang malaking simbahan o sa isang mamahaling hotel. Ito ay isang simpleng seremonya sa City Hall na sinundan ng isang maliit na salo-salo sa kanilang paboritong karinderya. Habang nakasuot ng simpleng puting bestida, tinitigan niya si Dagsin sa mata at nakita niya ang isang pangako. Isang pangako ng isang pag-ibig na hindi nakabase sa yaman o katayuan. Sa lahat ng lalaking nagtangkang pumasok sa buhay niya, mga milyonaryo, mga politiko, mga artistang sikat, si Dagsin lang ang tumingin sa kanya na para bang siya si Maha, ang babae, at hindi si Miss Dalisay, ang CEO. At para sa kanya, iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Kamusta ang meeting mo? Tanong ni Dagsin habang pinagbubuksan siya ng pinto ng kanilang sasakyan. Okay lang, nakakapagod gaya ng dati, sagot ni Maha habang umupo sa passenger seat. Pero dahil nandito ka na, okay na ako. Ngumiti si Dagsin at marahang hinaplos ang kanyang pisngi bago umikot para pumasok sa driver's seat. Ang bawat kilos ni Dagsin ay puno ng pag-aalaga, mga bagay na lalong nagpapatibay sa paniniwala ni Maha na tama ang kanyang naging desisyon. Pagdating sa kanilang mansyon sa lungsod ng Gintong Araw, ang hapunan nila ay simple, ngunit puno ng tawanan. Si Dagsin ang nagsandok ng kanin para sa kanya, nagbalat ng hipon at sinubuan pa siya paminsan-minsan. Si Maha naman ay masayang nagkwento tungkol sa kanyang araw, habang pasimpleng pinagmamasdan ang bawat detalye sa mukha ng kanyang asawa. Mahal, tawag ni Maha. Medyo nanginginig ang boses. May sasabihin ako sa'yo. Napahinto si Dagsin sa pagkain at tumingin sa kanya ng may pag-aalala. Ano yon? May problema ba? Umiling si Maha. Isang malawak na ngiti
ang unti-unting nabubuo sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang kanyang purse at mula roon ay may inilabas siyang isang maliit na puting bagay. Inilapag niya ito sa mesa sa pagitan ng kanilang mga plato. Isang pregnancy test na may 2 malinaw na pulang linya. Napatitig si Dagsin dito. Ilang segundo ng katahimikan ang namayani na para kay Maha ay parang isang kawalang hanggan. Pagkatapos, dahan-dahang nag-angat ng tingin si Dagsin. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki at nagsisimula ng mamasa-masa. Totoo ba to, Maha? Buntis ka? Halos pabulong na tanong nito. Tumango si Maha. Hindi na mapigilan ang mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Magiging tatay ka na, Dagsin. Sa isang iglap, tumayo si Dagsin, lumuhod sa tabi ni Maha at niyakap ang kanyang bewang. Isinubsob nito ang mukha sa tiyan ni Maha at naramdaman ni Maha ang panginginig ng mga balikat nito. Umiiyak ito. Salamat, Salamat, sabi ni Dagsin sa pagitan ng mga hikbi. Ito na ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Pinakamasaya. Niyakap ni Maha ang ulo ng kanyang asawa habang ang sarili niyang luha ng kaligayahan ay malayang dumadaloy. Ito na yon. Ito na ang kumukumpleto sa kanyang paraiso. Isang pamilya. Isang anak na bunga ng kanilang pagmamahalan. Itinayo ni Dagsin ang kanyang mukha, pinunasan ang mga luha at hinalikan si Maha ng buong pagmamahal. Pagkatapos ay niyakap niya ito ng mahigpit na para bang ayaw na nitong pakawalan. Mahal na mahal kita, Maha. Kayo nang magiging anak natin. Bulong nito sa kanyang tenga. Niyakap din siya ni Maha pabalik, buong pusong naniniwala sa bawat salitang kanyang narinig. Ngunit sa isang saglit na hindi nakatingin si Maha, habang ang mukha ni Dagsin ay nakasandal sa kanyang balikat, isang anino ng pagkalkula ang mabilis na dumaan sa kanyang mga mata. Isang anino na agad ding nawala at napalitan ng nangiti nang humiwalay siya sa yakap. Biglang tumunog ang telepono ni Dagsin. Agad niya itong kinuha mula sa kanyang bulsa. Nakita ni Maha ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha nito nang makita kung sino ang tumatawag. Excuse me, mahal. Sagutin ko lang to, sabi ni Dagsin at mabilis na tumayo para lumayo. Pinanood siya ni Maha habang papunta ito sa may hardin. Nakita niya itong sumagot sa telepono. Ang boses ay seryoso at bahagyang pabulong. Pagkatapos ng ilang sandali, bumalik ito sa loob. Ang mukha ay gusot na. Anong nangyari? Tanong ni Maha. Si nanay, mahal. Isinugod daw sa ospital sa probinsya. Kailangan ko siyang puntahan, sabi ni Dagsin, bakas sa boses ang pag-aalala. Ano? Sige. Magpapabook ako ng flight natin ngayon din. Sasama ako. Agad na sabi ni Maha. Huwag na, mahal. Mabilis na sagot ni Dagsin. Buntis ka. Bawal kang ma-stress. Ako na lang. Babalik din ako kaagad. Pangako. Mag-iingat ka dito, ha? Hinalikan siya nito sa noo, kinuha ang susi ng kotse, at nagmamadaling umalis. Naiwan si Maharlika sa gitna ng malawak nilang dining area, nakatitig sa pintong nilabasan ni Dagsin. Ang kaligayahang nararamdaman niya kanina ay unti-unting nabahira ng isang maliit na pag-aalala at pag-iisa. Lumipas ang 3 araw na tila ba isang makapal na hamog ang bumalot sa mansyon ng mga Dalisay Cruz. Bumalik si Dagsin mula sa probinsya, pagod at iritable. Ang dating init ng kanyang mga yakap ay napalitan ng mabilis na paghalik sa pisngi. Ang dating mahahabang kwentuhan nila ay nauwi sa mga tipid na sagot. Kamusta si nanay? Okay na ba siya? Tanong ni Maha isang gabi habang hinahaplos ang braso ng asawa na nakahiga sa kanilang kama, nakatalikod sa kanya. Okay na, sagot ni Dagsin, hindi man lang gumagalaw. Pagod lang ako, Maha, matulog na tayo. Isang patalim na salita, hindi niya ito tinawag na mahal. Hinila ni Maha ang kanyang kamay, ang lamig ng pagitan nila ay mas matindi pa sa aircon ng kanilang silid.
Sinubukan niyang intindihin. Marahil ay pagod lang talaga ito. Marahil ay nag-aalala lang sa ina. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, ang distansya ay lalong lumalawak at ang mga unang lamat sa kanyang perpektong paraiso ay nagsisimula ng lumitaw. Upang aliwin ang sarili, nagpa siya si Maha na bisitahin ang paborito niyang coffee shop sa lungsod, ang Kapihan ng Pag-asa. Isang lugar na maliit, tahimik, at puno ng amoy ng bagong giniling na kape. Habang nakaupo siya sa isang sulok, nakatanaw sa labas at hinihimas ang kanyang tiyan na hindi pa gaanong halata. Isang pamilyar na boses ang pumukaw sa kanya. Maha? Maharlika Dalisay, ikaw nga ba iyan? Napalingon si Maha at nakita ang isang lalaking matangkad, nakasalamin, at may ngiti na tila hindi nagbago sa loob ng 10 taon. Sinag! Sinag Mendoza! Anong ginagawa mo rito? Gulat ngunit masayang tanong ni Maha habang tumatayo para yumakap sa kanyang kaibigan mula kolehiyo. Dapat ako ang magtanong niyan. Natatawang sagot ni Sinag. Akala ko ang mga bilyonaryang tulad mo ay sa mga mamahaling restaurant lang nagkakape. Grabe ka naman. Kailangan ko rin ng kapayapaan paminsan-minsan. Sabi ni Maha, maupo ka. Kumusta ka na? Balita ko, isa ka ng magaling na abogado. Abogado lang. Yung magaling, medyo may duda pa ako. Biro ni Sinag habang umuupo sa tapat niya. Nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang mga buhay. Nalaman ni Maha na si Sinag ay isa ng partner sa isang maliit, ngunit respetadong law firm. Si Sinag naman ay binati si Maha sa kanyang tagumpay sa negosyo at sa kanyang pag-aasawa. So you're happy, sabi ni Sinag, hindi bilang isang tanong, kundi isang pahayag. Ngunit ang paraan ng kanyang pagtingin, tila ba may hinahanap siyang kumpirmasyon sa mga mata ni Maha. Of course, I am. Mabilis na sagot ni Maha, na para bang sinusubukan niyang kumbinsihin hindi lang si Sinag, kundi pati na rin ang kanyang sarili. I have everything I could ever want. Tumango si Sinag, kumuha ng isang higop sa kanyang kape, at muling tumitig kay Maha. Alam mo Maha, matagal na tayong magkaibigan. Nakikita ko kapag may bumabagabag sa'yo. Sigurado ka bang ayos ka lang? Ang simpleng tanong na yon ay tila isang malaking bato na bumagsak sa kalmadong tubig ng kanyang pagkukunwari. Gusto niyang sabihin ang lahat. Ang panlalamig ni Dagsin, ang pag-aalala niya, ang pakiramdam ng pag-iisa. Ngunit nanaig ang kanyang pride. Ayaw niyang isipin ni Sinag o ng kahit sino na nagkamali siya sa pagpili kay Dagsin. Ayos lang ako, Sinag. Pagod lang siguro sa trabaho at sa pagbubuntis, sabi niya. Pilit nang ngumingiti. Hindi na nagpumilit pa si Sinag. Nagpaalam ito makalipas ang ilang minuto. Bago ito tuluyang umalis, huminto ito at muling lumingon. Maha, kung kailangan mo ng kausap o ng tulong, alam mo kung saan ako hahanapin. Mag-ingat ka. Ang mga salitang mag-ingat ka ay tumatak sa isip ni Maha. Parang isang babala. Isang babala na hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling. Kinagabihan, habang naghahanda si Maha na matulog, narinig niya si Dagsin na may kausap sa telepono sa may beranda. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit ang tono ng pananalita nito ay kakaiba. Mahina, malambing, puno ng pananabik. Isang tono na matagal na niyang hindi naririnig mula rito. Oo na. Miss na rin kita. Konting tiis na lang. Sige na, baka may makarinig pa sa akin. Dahan-dahan siyang umatras mula sa pinto. Ang puso niya ay kumakabog. Pagpasok ni Dagsin sa silid, agad siyang nagtanong. Sino yon, mahal? Wala. Yung pinsan ko lang. Mabilis na sagot ni Dagsin, umiiwas ng tingin. Nangungumusta lang tungkol kay nanay. Hindi na umimik si Maha. Humiga siya at nagtalukbong ng kumot, ngunit ang imahe ng peking na pamngiti ni Dagsin ay nakatatak sa kanyang isipan. Isang pinsan? Bakit kailangang ibulong ang miss na rin kita sa isang pinsan?
Ang huling dagok ay dumating makalipas ang 1 linggo. Isang sobre mula sa bangko ang nasa ibabaw ng kanyang mesa. Ang credit card statement para sa supplementary card ni Dagsin. Binuksan niya ito, hindi dahil sa pagdududa, kundi dahil iyon ang kanyang nakasanayan. Habang tinitingnan niya ang listahan ng mga gastos, isang partikular na item ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang transaksyon mula sa isang kilalang alhasan, ang Alhas de Amor. Ang halaga, 150,000 piso. Ang binili, isang Lagrima de Amor diamond necklace. Napakunot ang noo ni Maha. Hindi niya matandaang nakatanggap siya ng kwintas. Agad siyang umakyat sa kanilang walk-in closet at binuksan ang kanyang lalagyan ng alahas. Inisa-isa niya ang mga ito, umaasang baka nakalimutan lang niya. Ngunit wala. Walang bagong kwintas. Para kanino ang kwintas na yon? Ang tanong ay umaling-ungaw sa kanyang isipan, kasabay ng malakas na kabog ng kanyang dibdib. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Nanginginig ang mga kamay. Binuksan niya ang kanyang laptop. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang makita. Sa huling pagkakataon, sinubukan niyang bigyan ng benepisyo de la duda ang kanyang asawa. Baka may sorpresa ito. Baka nagkamali lang ang bangko. Nag-log-in siya sa online portal ng kanilang joint bank account. Isang account na itinatag nila para sa kanilang mga ipon at para sa kinabukasan ng kanilang magiging anak. Tiningnan niya ang recent transactions at doon nakita niya ito. Isang withdrawal, isang malaking halaga, ₱250,000. Ginawa noong araw na umalis si Dagsin papuntang probinsya. Ang mga numero sa screen ay tila lumabo habang ang dugo ay umakyat lahat sa kanyang ulo. Napahawak siya sa mesa. Ang paghinga niya ay tila bumibigat. Ang mga maliliit na lamat na kanyang nakita ay biglang naging isang malawak na bitak at nararamdaman ni Maharlika na anumang oras ay guguho ang paraisong kanyang itinayo. Ang mga numero sa laptop screen ay tila mga sundalong nakahilera, tahimik na naghahatid ng hatol ng kamatayan sa puso ni Maharlika. ₱250,000. Isang kwintas na hindi para sa kanya. Isang asawang lumalamig. Isang pinsan na tinatawagan ng Miss Nakita. Ang mga piraso ng palaisipan ay naroon na, nakakalat sa kanyang harapan. Ngunit sa halip na mabuo ang isang magandang larawan ng pag-ibig, ang nabubuo ay isang halimaw ng pagtataksil. Pinatay niya ang laptop. Hindi siya sumigaw. Hindi siya umiyak. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanya. Isang klase ng katahimikan na mas masakit pa sa anumang ingay. Ang Maharlika Dalisay na CEO ay biglang nagbalik. Ang babaeng hindi basta-basta nagpapadala sa emosyon. Ang babaeng nag-iisip, nagpaplano, at kumikilos batay sa ebidensya. Hindi sapat ang mga numero. Hindi sapat ang mga resibo. Kailangan niya ng katotohanang hindi maitatanggi. Kailangan niyang makita. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Habang si Dagsin ay mahimbing na natutulog sa kanyang tabi, ang paghinga ay malalim at payapa. Si Maha naman ay gising na gising, hawak ang kanyang telepono sa ilalim ng kumot. Ang liwanag mula sa screen ay nagbibigay anino sa kanyang mukha. Isang mukha na puno ng determinasyon. Nag-search siya. Best Hidden Spy Camera Philippines. Libo-libong resulta ang lumabas. Nagbasa siya ng mga review, pinanood ang mga demo sa YouTube. Pinili niya ang pinakamaliit, pinakamalinaw, at may pinakamahabang battery life. Isang maliit na itim na cube, hindi mas malaki sa isang dice, na may Wi-Fi connectivity at motion detection. Isang click lang, at binayaran na niya ito gamit ang kanyang personal na credit card. Ipapadala sa kanyang opisina kinabukasan. Habang tinitingnan niya ang confirmation ng kanyang order, isang matinding pagkonsensya ang biglang dumaloy sa kanya. Ano itong ginagawa niya? Para siyang isang kriminal na naglalagay ng patibong sa sarili niyang pamamahay. Ang babaeng minahal niya, ang lalaking pinakasalan niya, ay kanyang pagdududahan ng ganito?
Ngunit mabilis na napalitan ang pagkonsensya ng isang mas malakas na damdamin. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Hindi na ito tungkol sa kanya lamang. May isang buhay sa loob niya na kailangan niyang protektahan. Kung mayroon mang masamang nangyayari, kailangan niyang malaman para sa kapakanan ng kanyang anak. Para sa anak ko, bulong niya sa sarili. Gagawin ko to para sa anak natin. Kinabukasan, dumating ang maliit na package sa kanyang opisina. Dinala niya ito pauwi, nakatago sa ilalim ng mga folder ng kanyang trabaho. Naghintay siya ng tamang pagkakataon. At dumating iyon nang sabihin ni Dagsin na maglalaro ito ng basketball kasama ang mga kaibigan. Nang makaalis na ang asawa, umakyat si Maha sa kanilang master's bedroom. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Inilabas niya ang maliit na kamera mula sa kahon. Ang kamay niya ay nanginginig habang sinusunod ang instructions. Saan niya ito itatago? Tumingin siya sa paligid. Ang kanilang silid, ang kanilang santuwaryo ay biglang naging isang potential crime scene. Napako ang kanyang tingin sa isang maliit na digital clock sa bedside table ni Dagsin. Kinuha niya ito. May maliit na espasyo sa likod, malapit sa saksakan. Maingat niyang inilagay ang kamera doon. Ang lente ay halos hindi makita. Nakatutok sa kabuuan ng kanilang kama at ng malaking bahagi ng silid. Isang maliit na click. Pumasok na ito sa pwesto. Ang bawat tunog sa bahay ay tila nagiging mas malakas. Ang tibok ng kanyang puso, ang ugong ng aircon, ang tunog ng sasakyan sa labas. Anumang oras ay maaaring bumalik si Dagsin at mahuli siya. Nanginginig niyang isinaksak pabalik ang orasan. Kinuha niya ang kanyang telepono at kinonekta ang kamera sa Wi-Fi. Sa isang iglap, ang imahe ng kanilang kwarto ay lumitaw sa screen ng kanyang cellphone. Malinaw, detalyado, ang kanyang kama, ang kanyang mga unan, ang lugar kung saan dapat ay panatag siyang natutulog gabi-gabi. Ngayon, ito na ang magiging saksi sa katotohanan. Bumalik si Dagsin pagkalipas ng 2 oras, masayang-masaya at amoy pawis. Ang nangiti nito ay kasing lapad ng dati. Ang pagiging sweet nito ay tila walang nagbago. Mahal, nandito na ako. May dala akong paborito mong isaw. Sigaw nito mula sa baba. Huminga ng malalim si Maha bago bumaba. Kailangan niyang umarte. Kailangan niyang magpanggap na walang nagbago. Talaga? Ang bango naman yan, sabi ni Maha. Pilit nang ngumingiti habang papalapit dito. Niyakap siya ni Dagsin at hinalikan sa noo. Siyempre, para sa reyna ko at sa ating maliit na prinsipe o prinsesa. Ang bawat paglalambing ni Dagsin ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang bawat salita ay parang kasinungalingan na sumasampal sa kanyang tainga. Ngunit tiniis niya, ngumiti siya, kumain ng isaw, at nakipagkwentuhan na para bang wala siyang alam. Na para bang hindi niya ginawang isang surveillance room ang kanilang sariling silid-tulugan. Ang gabi ay dumaan sa isang ulap ng pagkukunwari. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, sinimulan na ni Maha ang kanyang plano. Mahal, sabi niya, habang hinahalo ang kanyang kape. Tumawag ang team natin sa Cebu. May problema daw sa bagong site. Kailangan ko silang puntahan. Napatingin si Dagsin. Kailan? Delikado sa'yo ang magbiyahe. Buntis ka. Bukas na sana. 2 days lang naman. Promise mag-iingat ako. At kailangan talaga. Mahal. Importante yung proyekto na yon. Paliwanag niya, sinisiguradong may sapat na pag-aalala sa kanyang boses. Nag-isip sandali si Dagsin at pagkatapos ay ngumiti. Sige, kung kailangan talaga. Basta tumawag ka lagi sa akin ha. Huwag kang magpapagod. I love you. Ang bilis ng kanyang pagsang-ayon ay isa na namang senyales para kay Maha. Tila ba natuwa pa ito sa ideya na mawawala siya ng 2 araw. Kinabukasan, hinatid siya ni Dagsin sa airport. Ang mga yakap at halik nito ay mas mahigpit
mas matamis kaysa sa mga nakaraang araw. Isang perpektong pagganap ng isang mapagmahal na asawa. Pagdating ni Maha sa kanyang mamahaling hotel room sa Cebu, hindi niya magawang magpahinga. Hindi niya binuksan ang kanyang laptop para magtrabaho. Nakaupo lang siya sa gilid ng kama, nakatitig sa kanyang telepono. Ang bawat minuto ay tila isang oras. Ang bawat oras ay tila isang araw. Ang paghihintay ay isang uri ng pagpapahirap. Gabi na. Nag-order siya ng room service pero halos hindi niya nagalaw. Ang kanyang telepono ay nanatiling tahimik. Marahil ay nagkamali siya. Marahil ay paranoid lang siya. Marahil ay wala namang mangyayari. Hanggang sa biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng bedside table. Isang tunog na halos magpatalon sa kanyang puso, palabas ng kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang kinuha ito. Sa lock screen, isang notifikasyon ang lumabas mula sa application ng camera at ang mga salitang nakasulat doon ay tila huminto sa pag-ikot ng kanyang mundo. Motion detected in master bedroom. Ang notifikasyon sa screen ay tila isang mitsang unti-unting umuusad palapit sa dinamita ng puso ni Maharlika. Ang kanyang mga daliri na sanay pumirma sa mga kontratang nagkakahalaga ng milyon-milyon ay nanginginig na ngayon habang inaabot ang telepono. Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na huwag ituloy, na itapon ang telepono at magpanggap na walang nangyari. Ngunit ang katotohanan ay isang lason na kapag pumasok na sa iyong sistema, hindi ka patatahimikin hanggat hindi mo ito lubusang naiinom. Sa isang nanginginig na pag-swipe, binuksan niya ang application. Ang live feed mula sa camera ay nag-buffer ng 1 segundo. 1 segundong parang isang buong buhay ng paghihintay. At pagkatapos, lumitaw ang imahe. Ang kanilang kwarto, ang kanilang kama. At sa ibabaw nito, nakaupo ang kanyang asawa, si Dagsin. Ngunit hindi ito nag-iisa. May kasama itong babae. Isang babaeng nakasuot ng hapit na pulang bestida. Ang buhok ay mahaba at alon-alon. Nakakandong ito kay Dagsin. Ang mga braso ay nakapulupot sa leeg nito habang sila ay nagtatawanan at naghahalikan. Ang bawat halik ay tila isang sampal sa mukha ni Maha. Ang bawat tawa ay parang mga bubog na tumutusok sa kanyang mga tainga. Ang babae ay tumayo at nagsimulang maglakad-lakad sa silid na para bang pag-aari niya ito. Binuksan nito ang walk-in closet ni Maha. Nakita ni Maha sa screen kung paano nito kinuha ang isa sa kanyang mga damit. Itinapat sa katawan nito. At pagkatapos ay tumawa na, parang nang-iinsulto. Ngunit ang kasunod na ginawa nito ang tuluyang nagpadurog sa anumang natitirang pagtitimpi ni Maha. Lumapit ang babae sa kanyang vanity table. Binuksan nito ang kanyang mamahaling kahon ng alahas. At mula roon, kinuha nito ang isang pares ng hikaw na brilyante. Regalo pa sa kanya ng kanyang yumaong ina. Isinuot nito iyon na parang sa kanya. Bagay ba sa'kin, mahal? Tanong ng babae. Ang boses ay malandi at matinis. Ang pangalang Halina ay sumagi sa isipan ni Maha. Ang pangalan ng babaeng kinaiinisan niya nang hindi pa man niya nakikita. Ngumiti si Dagsin. Isang nangiti na puno ng pagnanasa, isang nangiti na hindi kailanman ibinigay nito sa kanya. Lahat naman bagay sa'yo, Halina. Mas bagay sa'yo kaysa sa may-ari niyan. Ang mga salita ay tumama kay Maha na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Pero hindi pa yon ang pinakamasakit. Ang susunod na usapan nila ang siyang tuluyang pumatay sa kanyang kaluluwa. Sigurado ka bang iiwan mo na talaga siya, Dagsin? Tanong ni Halina habang hinahaplos ang dibdib ng lalaki. Baka naman magbago pa isip mo, lalo na't magkakaanak na kayo. Tumawa si Dagsin. Isang tawang malamig, walang kaluluwa, at puno ng panunuya. Isang tawa na hindi niya kailanman aakalaing maririnig niya mula sa lalaking minahal niya ng buong puso. At pagkatapos, binitawan nito ang mga salitang gumuho sa buong mundo ni Maharlika. Ang mga salitang magiging marka ng isang sugat
na hindi na kailanman maghihilom. Konting tiis na lang, Halina, sabi ni Dagsin. Ang boses ay puno ng kasiguraduhan at paghamak. Kapag nakuha ko na ang tiwala niya sa bagong negosyo na ipapatayo ko gamit ang pera niya, wala nang silbi sa akin ang machine ATM na yon at ang bata sa tiyan niya. Machine ATM. Ang dalawang salitang yon ay umalingaw-ngaw sa loob ng isipan ni Maha. Paulit-ulit. Paulit-ulit. Hindi siya asawa. Hindi siya mahal. Isa siyang bangko. Isang kasangkapan. At ang anak niya, ang anak nila, ay isang balakid na kailangan lang tiisin. Nawala ng tunog ang paligid. Ang marangyang hotel room ay tila umikot. Ang tanging naririnig niya ay isang matinis na ugong sa kanyang mga tainga. Ang imahe sa screen ng telepono, ang 2 taong nagtatawanan sa ibabaw ng kanyang nawasak na pangarap ay lumabo. Ang telepono ay naging napakabigat sa kanyang mga kamay. Binitiwan niya ito. Isang malakas na kalabog ang narinig nang bumagsak ito sa sahig na gawa sa marmol. Kasabay ng tunog ng nababasag na screen ay ang pagbasag ng kanyang puso sa 1,000 piraso. Ngunit may isa pang bagay na nabasag sa loob niya. Isang matalim, biglaan, at nakakapanghinang kirot ang pumilipit sa kanyang puson. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Napayuko siya. Ang bawat paghinga ay isang paghihirap. Ang sakit ay mas matindi pa sa sakit ng pagtataksil. Ito ay isang sakit na pisikal. Isang sakit na tila may kinukuha mula sa kanya. Isang mainit na likido ang naramdaman niyang dumaloy sa pagitan ng kanyang mga binti. Napatingin siya sa sahig. Isang patak. 2. Hanggang sa naging isang mantsa ng dugo sa puting bathrobe na suot niya. Ang lakas sa kanyang mga tuhod ay biglang nawala. Napaluhod siya, ang kanyang mga kamay ay desperadong nakahawak pa rin sa kanyang tiyan na para bang kaya niyang pigilan ang trahedya sa pamamagitan lamang ng kanyang mga palad. Hindi, ang anak ko. Ang mga salita ay hirap lumabas sa kanyang mga labi. Isang pabulong na pagsusumamo sa hangin. Ang bawat pagkirot sa kanyang sinapupunan ay tila isang kumpirmasyon ng katotohanang pilit niyang tinatakasan. Isang katotohanang mas masakit pa sa milyon-milyong beses kaysa sa pagtataksil na kanyang nasaksihan. Ang paningin niya ay nanlalabo. Ngunit sa sahig, nakita niya ang basag na screen ng kanyang telepono. Sa likod ng mga lamat na parang sapot ng gagamba, kumikislap pa rin ang imahe ng 2 taong masayang naghahalikan. Ang imahe ng kanyang impyerno, ang imahe ng mga taong pumatay hindi lang sa kanyang puso, kundi pati na rin sa pangarap na dinadala niya sa kanyang sinapupunan. Sinubukan niyang tumayo, manghingi ng tulong, ngunit ang kanyang katawan ay tila hindi na pag-aari ng kanyang isip. Ang tanging nagawa niya ay gumapang, 1 pulgada, 2 pulgada, palapit sa pinto, habang ang dugong patuloy na dumadaloy ay nag-iiwan ng isang madilim na landas sa puting marmol. ATM machine. Ang anak ko, tulong. Ang mga salita ay naghalo-halo sa kanyang isipan, isang magulong bagyo ng pighati at takot. Ang paningin niya ay nagsimulang magdilim sa mga gilid. Ang marangyang ilaw ng chandelier sa itaas ay naging mga malabong tuldok ng liwanag. Ang ugong sa kanyang tainga ay lalong lumakas, nilalamon ng lahat ng iba pang tunog. Ang huling imahe na pumasok sa kanyang isipan bago siya tuluyang lamunin ng kadiliman ay hindi ang mukha ni Dagsin, hindi ang mukha ni Halina, kundi ang isang munting mukha na hindi na niya kailanman makikita. Ang pangarap na sa isang iglap ay naging isang bangungot. Sa isang huling mahinang pag-ungol, ang kanyang kamay ay bumagsak sa malamig na sahig. At si Maharlika Dalisay, ang reyna ng kanyang imperyo, ay tuluyang nilamon ng katahimikan at dilim. Ang unang nagparehistro sa kamalayan ni Maharlika ay ang amoy ng antiseptiko at alkohol.
Sumunod ang tunog, isang mahina at ritmikong pag-beep ng isang makina sa kanyang tabi. At ang panghuli, ang pakiramdam. Ang magaslaw na kumot ng ospital at ang maliit na tusok ng IV line sa kanyang kamay. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti, lahat ay puti. Ang kisame, ang pader, ang uniforme ng nurse na pumasok sa silid. Para siyang nasa isang ulap, isang lugar na walang kulay at walang emosyon. Sinubukan niyang alalahanin kung paano siya napunta roon. Ang mga imahe ay bumalik sa kanya na parang pira-pirasong salamin. Ang hotel room, ang telepono, ang dalawang nagtatawa ng mukha, ang mga salita, ATM machine, ang sakit, ang dugo. Agad siyang napahawak sa kanyang tiyan. Ngunit ang naramdaman niya ay hindi ang bahagyang umbok na kinasanayan na niyang haplusin sa loob ng ilang linggo. Ang naramdaman niya ay isang nakakapanlumong kawalan. Walang laman. Isang doktor na may mabait na mukha ang pumasok sa silid kasama ang nurse. Ngumiti ito sa kanya. Isang nangiting pilit na nagpapahiwatig ng masamang balita. "Good morning, Miss Dalisay. I'm Dr. Alcaraz." Sabi nito sa malumanay na boses. "You lost a lot of blood, but you're stable now. You're safe." Hindi sumagot si Maha. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa doktor, naghihintay sa mga salitang ayaw niyang marinig, ngunit alam niyang darating. Huminga ng malalim ang doktor. "Miss Dalisay, I'm very sorry. Dahil sa tindi ng stress at sa iyong pagbagsak, nagkaroon ka ng miscarriage. We did everything we could, but we couldn't save the baby." Ang mga salita ay lumutang sa hangin. Walang epekto sa una. Parang isang wikang banyaga na hindi niya maintindihan. Isang pagkawala ng gana. Isang miscarriage. Hindi niya mailigtas ang sanggol. Hindi siya umiyak. Hindi siya sumigaw. Tumingin lang siya sa isang punto sa puting pader. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara. Ang sakit ay napakatindi, napakalalim. Kaya't ang kanyang katawan ay tumangging iproseso ito. Ang isip niya ay nagtayo ng isang pader upang protektahan ang sarili mula sa tuluyang pagkasira. Biglang bumukas ang pinto at isang pamilyar na figura ang humahangos na pumasok. Si Dagsin. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang damit ay lukot, at ang kanyang mga mata ay namumula na para bang umiyak ito ng buong gabi. "Mahal," sigaw nito at mabilis na lumapit sa kanyang kama. "Diyos ko, Maha! Anong nangyari? Tinawagan ako ng hotel. Sobra akong nag-alala." Hinawakan nito ang kamay ni Maha, ngunit ang pakiramdam nito sa balat niya ay parang nagbabagang uling, peke. Lahat ay peke. Ang pag-aalala, ang mga luha, ang bawat salita. Sinabi sa akin ng doktor, ang anak natin. Humikbi ito, isang perpektong pagganap ng isang nagdadalamhating ama. Patawarin mo ako, mahal. Sana pala hindi na kita pinayagang umalis. Sana pala sinamahan kita. Tinitigan lang siya ni Maha. Ngunit ang nakikita niya ay hindi ang lalaking kanyang pinakasalan. Ang nakikita niya ay ang halimaw na tumatawa sa screen ng telepono. Ang estrangherong tumawag sa kanya na ATM machine. Ang lalaking pumatay sa kanyang anak. Dahan-dahan niyang binawi ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Dagsin. Ang pag-atras niya ay simple lang, ngunit ang mensahe nito ay malinaw na parang sampal. Ang kanyang mukha ay nanatiling blangko, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang malamig na apoy. Nang muling bumukas ang pinto, isa pang pamilyar na mukha ang pumasok. Ngunit sa pagkakataong ito ay tahimik at nag-aalangan. Si Sinag. Nakita niya ito sa may pintuan. May hawak na isang maliit na basket ng prutas. Ang mukha ay puno ng hindi maipintang pag-aalala. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Sinag, nakita ni Maha ang totoong kalungkutan. Hindi para sa sarili nito, kundi para sa kanya.
Binaling ni Maha ang kanyang tingin pabalik kay Dagsin. Umalis ka, utos niya. Ang boses ay mahina, ngunit matigas na parang bato. Mahal, ano bang sinasabi mo? Naguguluhang tanong ni Dagsin. Bingi ka ba? Sabi ni Maha, ang bawat salita ay mabagal at malinaw. Sinabi ko, umalis ka. Dito. Ngayon din. Nakita ni Maha ang pagbabago sa mukha ni Dagsin mula sa pag-arte ng kalungkutan, naging pagkaini, at pagkatapos ay takot nang mapagtanto nitong hindi na gumagana ang kanyang palabas. Sige, kung yan ang gusto mo, sabi ni Dagsin, sinusubukang bawiin ang kanyang dignidad. Magpapahinga muna ako sa labas, babalikan kita kapag mas kalmado ka na. At mabilis itong lumabas ng silid, hindi man lang sumulyap kay Sinag. Nang silang dalawa na lang ni Sinag ang naiwan, ang katahimikan ay naging mas mabigat. Dahan-dahang lumapit si Sinag, inilapag ang basket ng prutas sa mesa at kumuha ng isang upuan. Umupo ito sa tabi ng kama ni Maha, hindi nagsasalita, hindi nagtatanong. Nakaupo lang ito roon. Ang kanyang presensya ay isang tahimik na pangako na hindi siya nag-iisa. Ilang minuto ang lumipas sa katahimikan. At sa unang pagkakataon, mula nang magising siya, isang emosyon ang nakalusot sa pader na itinayo ng isip ni Maha. Isang luha, isa lang. Gumulong ito mula sa gilid ng kanyang mata, mainit at mapait. Ang isang luhang iyon ang nagsilbing senyales, ang simula ng pagguho, ang pag-amin sa sakit na pilit niyang tinatago. Mula sa kanyang bulsa, kinuha ng katulong ni Maha na pumasok sa silid ang isang bagay na iniutos nitong kunin mula sa hotel. Ang basag niyang telepono. Inabot niya ito kay Maha. Hawak ang teleponong sumira sa kanyang buhay. Dahan-dahan itong inabot ni Maha kay Sinag. Ang kanyang kamay ay nanginginig pa rin, ngunit mayroon ng bagong kislap sa kanyang mga mata. Hindi na ito blanko. Ito ay puno ng lason, ng galit at ng isang bagong tuklas na determinasyon. Kinuha ni Sinag ang basag na telepono. Ang bigat nito ay tila higit pa sa pisikal na bigat. Tumingin siya kay Maha, ang kanyang mga mata ay nagtatanong, puno ng pag-aalala, naghihintay ng paliwanag. Nandyan, sabi ni Maha. Ang boses niya ay mahina, garal-gal, ngunit bawat salita ay may bigat ng bakal. Ang video, ang katotohanan, ang dahilan kung bakit namatay ang anak ko. Ang huling mga salita ay tila sumabit sa hangin, puno ng pait at sakit. Sa wakas, ang pader na itinayo niya ay tuluyang gumuho at ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimulang dumaloy ng walang tigil. Ngunit hindi ito mga luha ng kahinaan, ito ay mga luha ng puot. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ng kanyang kaibigan, hindi na bilang isang kaibigan na humihingi ng awa, kundi bilang isang kliyente na uhaw sa hustisya. Sinag, tulungan mo ako, ipakulong mo sila. Gabi na nang makauwi si Sinag sa kanyang maliit na condo unit. Dala-dala niya hindi lang ang kanyang briefcase, kundi ang basag na telepono ni Maha, na tila ba may sariling bigat ng 1,000 kasalanan. Inilapag niya ito sa kanyang mesa na parang isang bomba na anumang oras ay maaaring sumabog. Sa loob ng ospital, pinilit niyang maging matatag. Pinilit niyang maging ang abogado, ang kaibigan, ang balikat na masasandalan. Ngunit ngayong mag-isa na lamang siya, sa 4 na sulok ng kanyang tahimik na mundo, pinakawalan niya ang sarili. Kinuha ng kanyang IT expert ang data mula sa sirang telepono at isinalin sa isang USB. Nanginginig ang kamay na isinaksak ni Sinag ang drive sa kanyang laptop. At pinanood niya ang pagpasok ni Halina. Pinanood niya ang paghalik nito sa lalaking dapat ay nangangalaga kay Maha. Pinanood niya ang pagnanakaw nito ng alahas. At pinakinggan niya ang usapan. Ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang kaluluwa. ATM machine.
Nang marinig niya ang mga salitang iyon, isang bagay ang pumutok sa loob ni Sinag. Ang galit na matagal na niyang itinatago sa ilalim ng kanyang kalmadong disposisyon ay biglang kumulo. Napakuyom ang kanyang kamao. Ang pagnanais na hanapin si Dagsin at durugin ang pagmumukha nito ay napakatindi. Halos hindi niya mapigilan. Napasuntok siya sa pader sa kanyang tabi. Hindi alintana ang sakit na gumuhit sa kanyang mga buko. Paano nagawa ng isang tao na tapakan ang puso ng isang babaeng tulad ni Maha? Si Maha, na kahit nasa tuktok na ng tagumpay, ay may pusong busilak at puno ng kabutihan. Ang Maha na minahal niya mula pa noong kolehiyo, mula sa malayo, sa katahimikan, dahil sa tingin niya ay hindi siya karapat-dapat para dito. At ipinagkatiwala lang pala ito sa isang ahas. Huminga siya ng malalim. Hindi galit ang kailangan ni Maha ngayon, hustisya. At bilang abogado, iyon ang kaya niyang ibigay. Ang galit niya ay gagawin niyang gasolina. Ang pagmamahal niya ay gagawin niyang kalasag. Kinabukasan, ang Sinag na puno ng emosyon ay napalitan ng Abogado Mendoza. Malamig, kalkulado, walang awa. Umupo siya sa harap ng kanyang computer at sinimula ng kanyang giyera. Una niyang tinutukan ang mga financial records. Sa tulong ng authorization ni Maha, binuksan niya ang lahat ng account na may pangalan ni Dagsin. Ang nakita niya ay isang sistematikong pagnanakaw. Mga malalaking withdrawal na walang malinaw na dahilan. Mga credit card transactions sa mga lugar na hindi naman pinupuntahan na ni Maha. Isang malinaw na paper trail ng kasinungalingan at kasakiman. Ngunit alam niyang hindi ito sapat. Kailangan niya ng higit pa. Kailangan niyang sirain hindi lang ang kaso ni Dagsin, kundi ang buong pagkatao nito. Tinawagan niya ang isang numero sa kanyang telepono, isang luma at pinagkakatiwalaang kontak. Mang Tonyo, sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. Kailangan ko ng serbisyo mo. May 2 tao akong ipapaimbestiga, Dagsin Cruz at Halina Reyes. I want you to dig deep. Alamin mo ang lahat. Bawat sikreto, bawat baho, bawat kasalanan, walang ititira. Pagkatapos ng tawag na yon, bumalik siya sa ospital. Naabutan niyang nakatulala pa rin si Maha, nakatingin sa labas ng bintana. Ang pagkain sa kanyang tabi ay hindi pa rin nagagalaw. Walang imik na kinuha ni Sinag ang isang mansanas mula sa basket. Kumuha siya ng kutsilyo at dahan-dahang binalatan ito. Pagkatapos, hiniwa niya ito sa maliliit na piraso at inilagay sa isang platito. Kainin mo to, sabi niya sa malumanay na boses. Iniabot ang platito kay Maha. Umiling si Maha. Wala akong gana. Kahit isang piraso lang. Pilit ni Sinag. Kailangan mong lumakas para sa laban na haharapin natin, para sa sarili mo. Tinitigan siya ni Maha at sa gitna ng kawalan ng pag-asa sa mga mata nito, nakita ni Sinag ang isang maliit na kislap ng tiwala. Dahan-dahan itong kinuha ang isang piraso ng mansanas at isinubo. Iyon na ang naging routine nila sa mga sumunod na araw. Si Sinag ang nag-aasikaso sa kaso sa umaga at sa gabi. At sa tanghali, nasa tabi siya ni Maha. Tinitiyak na kumakain ito, umiinom ng gamot, at paminsan-minsan nakikinig sa katahimikan nito. Hindi niya ito pinilit magkwento. Hindi niya ito binigyan ng mga pekeng salita ng pag-asa. Nandoon lang siya. Isang presensyang hindi nang huhusga. Isang presensyang nagsasabing, hindi ka nag-iisa. Nandito ako. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga dokumento sa kanyang opisina, muling tumunog ang kanyang telepono. Si Mang Tonyo. Attorney, sabi ng boses sa kabilang linya. May nakuha na ako. At sa tingin ko, mas malaki to kaysa sa inaakala natin. Napaayos ng upo si Sinag. Ano yon? Yung mga perang winidraw ni Dagsin, yung kalahating milyon nung umalis siya papuntang probinsya, hindi lang pala para sa nanay niya na hindi naman pala na ospital, sabi ni Mang Tonyo.
Napakunot ang noo ni Sinag. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim ang investigador sa kabilang linya na para bang naghahanda para sa isang malaking revelasyon. Attorney, may isa pa siyang pamilya doon, isang babae at isang 5 taong gulang na batang lalaki. Nabitiwan ni Sinag ang ballpen na hawak niya. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila napakalakas sa katahimikan ng kanyang opisina. Ang lamig na gumapang sa kanyang likod ay mas matindi pa sa galit na naramdaman niya noong una. Ang kasamaan ni Dagsin ay hindi lang pala simpleng kasakiman. Ito ay isang malalim at nakakasuklam na balon ng panloloko. At si Maha, ang kanyang Maha, ay nasa gitna ng lahat ng ito. Walang kamalay-malay. Lumabas si Maharlika mula sa ospital hindi bilang isang pasyente, kundi bilang isang sundalo na papasok sa isang digmaan. Ang dating malambot na ekspresyon sa kanyang mukha ay napalitan ng isang matigas na determinasyon. Ang kanyang mga mata, bagamat may bakas pa rin ng pighati, ay nagliliyab na ngayon sa apoy ng hustisya. Ang unang destinasyon niya ay hindi ang kanyang opisina. Ito ay ang mansyon na dati niyang tinawag na tahanan. Ang lugar na binuo niya mula sa kanyang dugot pawis na dinunggisan ng pagtataksil. Itapon niyo lahat. Utos niya sa kanyang mga kasambahay. Ang boses ay malamig at walang anumang emosyon. Lahat ng gamit ni Dagsin Cruz, bawat damit, bawat sapatos, bawat alaala niya sa pamamahay na ito. Basura. Walang tanong na sumunod ang mga katulong. Habang pinapanood ni Maha ang paglalagay sa malalaking itim na garbage bag ng mga damit, mga litrato, at lahat ng bagay na pag-aari ng lalaking sumira sa kanya, wala siyang naramdamang panghihinayang. Bawat bagay na itinatapon ay parang isang piraso ng lason na inaalis mula sa kanyang sistema. Ito ay isang paglilinis, isang ritual ng pagpapalaya. Habang nagaganap ang paglilinis, dumating ang isang courier. Dala nito ang 2 sobre. Ang Tratdoy Hautwa para sa kasong adultery, concubinage, at theft laban kina Dagsin Cruz at Halina Reyes. Ang paghahatid ng subpoena ay perpektong naitakda. Si Dagsin ay nasa paborito nitong karinderya. Sinusubukang tawagan si Maha, ngunit hindi makontak. Si Halina naman ay nasa isang parlor, nagpapaganda gamit ang perang hindi kanya. Ang kanilang mga reaksyon ay kuhang-kuha ng mga taong inutusan ni Sinag. Ang gulat, ang pagtanggi, at ang dahan-dahang pagsingkin ng katotohanan na tapos na ang kanilang maliligayang araw. Ang unang paghaharap ay itinakda sa opisina ni Sinag. Isang neutral na teritoryo, isang silid kung saan ang tanging sandata ay ang katotohanan. Pumasok si Maha sa conference room, suot ang isang itim na power suit. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang masikip na bun at ang kanyang mukha ay may kaunting makeup, sapat lang para itago ang pamumutla. Umupo siya sa tabi ni Sinag. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pintuan. Ilang sandali pa, pumasok si Dagsin kasama ang kanyang abogado. Sa likod niya ay si Halina, na tila nagulat sa bigat ng sitwasyon. Ang dating kumpiyansa sa mukha nito ay napalitan ng nerbiyos. Maha, simula ni Dagsin, ang boses ay puno ng pekeng pagsisisi. Mahal, mag-usap tayo. Huwag na nating paabutin sa ganito. Hindi sumagot si Maha. Tinitigan lang niya ito. Isang titig na malamig, matalim, at puno ng pagkasuklam. Isang titig na nagsasabing wala nang puwang ang mga kasinungalingan nito sa kanyang mundo. Nagsimulang magsalita si Halina. Ang boses ay nanginginig, ngunit may halong pangiinsulto. Ano to? Dahil lang sa konting pagkakamali, sisirain mo na ang buhay namin. Kung hindi mo kayang paligayahin ang asawa mo, kasalanan mo yon. Bago pa man makasagot si Sinag, nagsalita si Maha. Hindi siya tumingin kay Halina. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok kay Dagsin. Hindi ito tungkol sa isang pagkakamali.
sabi ni Maha. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Ito ay tungkol sa isang plano. Ito ay tungkol sa pagnanakaw. Ito ay tungkol sa panloloko. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin kay Halina sa unang pagkakataon. At ikaw? Dagdag niya, hindi ka biktima dito. Isa kang kasabwat. Ang abogado ni Dagsin, isang lalaking mayabang, ay nagsalita. Miss Dalisay, ang kliyente ko ay may karapatan ding magsalita. At kung itutuloy niyo ito, handa kaming magsampa ng countercharge. Isang kaso ng psychological abuse at paninirang puri. Gagamitin namin ang yaman mo laban sa'yo. Ipapakita namin sa korte kung paano mo kinokontrol ang buhay ng asawa mo. Kung paano ka naging isang aroganteng asawa na nagtulak sa kanya para maghanap ng pagmamahal sa iba. Isang tawa ang kumawala sa lalamunan ni Maha. Isang tawang walang saya. Isang tawang puno ng pait. Gawin niyo ang gusto niyong gawin, sabi niya. Dahan-dahang tumatayo. Ang kanyang presensya ay tila napuno sa buong silid. Subukan niyong baliktarin ang kwento. Subukan niyong gawin akong kontrabida. Pero tandaan niyo ito. Lumakad siya palapit kay Dagsin. Ang bawat hakbang ay mabigat at may layunin. Huminto siya sa mismong harapan nito. Napakalapit na kaya niyang amuyin ang takot na nagsisimulang mabuo dito. Yung mga alaalang sinasabi mo? Bulong niya. Sapat lang para marinig nilang dalawa. Yung mga ngiti, yung mga yakap, lahat ng iyon ay namatay kasama ng anak ko. Tumalikod siya at naglakad palabas ng silid. Hindi na muling lumingon. Naiwan sa loob ang 2 taong natigilan. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng takot sa isang babaeng wala nang ikakatakot na mawala. Ang banta ng abogado ni Dagsin ay hindi pala biro. Sa mga sumunod na araw, sinimulan ng kabilang kampo ang kanilang opensiba. Naglabas sila ng mga pekeng testigo, mga dating empleyado na binayaran para magsinungaling, mga kaibigan ni Dagsin na nagpinta kay Maha bilang isang dominanteng asawa na uhaw sa kontrol. Ang naratibo ay malinaw. Si Dagsin ay isang biktima, isang kawawang lalaki na itinulak sa pagkakasala. Naramdaman ni Sinag ang bigat ng laban. Ang mga ebidensya sa pagnanakaw at pagtataksil ay matibay, ngunit alam niya na sa korte, ang perception ay kasing halaga ng katotohanan. Kailangan niyang ipaalala sa mundo kung sino ang tunay na Maharlika Dalisay, bago pa man siya maging CEO, bago pa man pumasok sa buhay niya si Dagsin. Nag-drive si Sinag papunta sa luma nilang lugar sa Maynila. Isang masikip na komunidad kung saan ang mga bahay ay magkakadikit at ang lahat ay magkakakilala. Dito lumaki si Maha bago pa man umasenso ang kanilang buhay. Una niyang pinuntahan ang isang maliit na sari-sari store sa kanto. Ang tindahan kung saan sila madalas tumambay noong kolehiyo. Nakaupo pa rin doon ang may-ari, si Aling Nita, na medyo may edad na ngunit matalas pa rin ang memorya. Sinag, iho, ikaw na ba yan? Masayang bati ng matanda. Abay kay tagal na. Kamusta ka na? At bakit ka napasyal dito? Ayos lang po, Aling Nita. May sadya lang po sana ako. Sagot ni Sinag. Tungkol po kay Maha, Maharlika Dalisay. Ang mukha ni Aling Nita ay biglang lumungkot. Nabalitaan ko nga ang nangyari sa kanya. Kawawa naman ang batang yon. Napakabait pa naman. Alam mo ba, nung mga bata pa yan, kahit kailan hindi yan nakalimot tumulong sa mga kapitbahay. Kapag may sakit ang isa, siya ang unang mag-aabot ng gamot. Kapag Pasko, siya ang pasimuno sa pamimigay ng regalo sa mga bata. Kahit noong yumaman na, hindi nakalimot. Hindi ko maintindihan kung paano siya nagantihan ng ganito ng tadhana. Ang mga kwento ni Aling Nita ay nagbigay ng bagong lakas kay Sinag. Ito ang kailangan niya. Mga testimonya ng katotohanan. Nagpaalam siya at nagpatuloy sa paglalakad. Ang kanyang mga paa ay dinala siya sa isang pamilyar na gusali. Ang luma at medyo sira-sirang ospital kung saan minsang na-confine ang ama ni Maha.
Napahinto siya sa tapat nito at isang alaala mula 10 taon na ang nakalipas ang biglang bumalik sa kanya. Malinaw na parang kahapon lang nangyari. Nasa huling taon sila sa kolehiyo. Papunta siya noon sa library nang makita niya si Maha sa labas ng billing section ng ospital. Kausap ang isang matandang babae. Ang mukha ni Maha ay puno ng pag-aalala at pakiusap. Narinig niya ang usapan. Hindi po talaga namin kaya bayaran lahat ngayon, sabi ng isang mas batang Maha, nanginginig ang boses. Kailangan lang po namin ng kaunting panahon. Naghahanap pa po kami ng paraan. Huwag niyo po muna paalisin ang tatay. Pasensya na, Ineng. Policy ng ospital, sagot ng babae sa billing. Tumalikod si Maha. Ang kanyang mga balikat ay tila pasan ang buong mundo. Naupo ito sa isang bench. Isinubsob ang mukha sa kanyang mga palad. At sa sandaling iyon, nakita ni Sinag ang kanyang kahinaan, ang kanyang pagiging mortal. At ang tanging naisip niya ay alisin ang bigat na dinadala nito. Hindi siya nagpakita kay Maha. Sa halip, pumasok siya sa ospital. Sa lahat ng kanyang naipon mula sa kanyang scholarship at part-time job, lumapit siya sa cashier. Itinuro niya ang pangalan ng ama ni Maha. Magkano po ang kulang nila? Tanong niya. Ibinigay sa kanya ang halaga. Halos lahat ng pera niya. Walang pag-aalinlangan. Inilabas niya ito mula sa kanyang wallet. Gusto ko po sanang magbayad, pero wag niyo pong sasabihin kung sino ako. Sabihin niyo na lang po na may nagmagandang loob na tumulong. Ang alaala ay nag-iwan ng isang mapait na ngiti sa labi ni Sinag. Ang pag-ibig niya para kay Maha ay laging ganoon. Tahimik, mula sa malayo, laging handang sumalo. Kahit hindi nito alam, ipinagpatuloy ni Sinag ang kanyang misyon. Sa tulong ni Mang Tonyo, natuntun niya ang isang mahalagang testigo. Isang dating utility staff sa kumpanya ni Maha, isang matandang lalaki na nagngangalang Mang Nestor, na bigla na lang tinanggal sa trabaho. 6 na buwan na ang nakalipas. Si Sir Dagsin po ang nagpatanggal sa akin. Kwento ni Mang Nestor, puno ng takot ang boses. Isang araw, aksidente kong natapunan ng kape ang sapatos niya. Humingi ako ng tawad, pero sinigawan niya ako sa harap ng maraming tao. Tinawag niya akong tanga at walang silbi. Kinabukasan, wala na akong trabaho. Si Mama po, wala siyang alam dito. Nasa business trip po siya noon. Ito na, ang piraso na kukumpleto sa larawan. Isang patunay ng pagiging arogante at mapang-abuso ni Dagsin bago pa man ang lahat. Gabi na nang bumalik si Sinag sa kapihan ng Pag-asa. Nandoon si Maha, naghihintay sa kanya. Mas malakas na itong tingnan ngayon. May kulay na ulit ang kanyang pisngi. Kamusta ang araw mo? Tanong ni Maha, isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Naging produktibo naman, sagot ni Sinag. Salamat, Sinag, sabi ni Maha. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Tinitigan siya ni Sinag. Gusto niyang sabihin ang lahat. Gusto niyang sabihin na matagal na niya itong ginagawa, na ang pagtulong sa kanya ay kasing natural ng paghinga. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Walang anuman, Maha. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Sabi na lang niya. Umuwi si Sinag ng gabing iyon na may bagong pag-asa. Handa na sila para sa huling pagdinig. Handa na silang harapin ang anumang kasinungalingan na ibabato sa kanila. Habang naghahanda siyang matulog, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Hello? Isang pamilyar na boses ang narinig niya sa kabilang linya. Nanginginig. Desperado. Attorney Mendoza? Si Halina to. Napaupo si Sinag. Ang puso niya ay biglang kumabog. May alam ako. Humihikbing, sabi ni Halina. Isang bagay na sisira ng tuluyan kay Dagsin, pero kailangan ko ng tulong mo. Ang courtroom ay malamig at tahimik. Isang lugar kung saan ang bawat salita ay may bigat
at ang bawat tingin ay may kahulugan. Sa isang panig ay nakaupo si Maharlika Dalisay. Ang kanyang postura ay tuwid na parang isang reyna. Ang kanyang muka ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Sa kanyang tabi, si Sinag Mendoza, ang kanyang abogado, ang kanyang kaibigan, ang kanyang sinag sa dilim. Sa kabilang panig, si Dagsin Cruz, sinusubukang magmukhang kaawa-awa at inosente. Sa tabi niya, ang kanyang abogadong mayabang, ngunit may isang tao ang wala roon, si Halina Reyes. Ang kanyang upuan ay bakante. Ang paglilitis ay nagsimula. Ang kampo ni Dagsin ang unang nagpresenta ng kanilang mga pekeng testigo, mga kasinungalingang binalot sa mga pekeng luha. Ngunit isa-isa, pinulbos ni Sinag ang kanilang mga testimonya sa pamamagitan ng matatalas na tanong at mga ebidensyang hindi maitatanggi. Ang dating empleyadong nagsabing malupit si Maha ay napaamin na may malaki siyang utang kay Dagsin. Ang kaibigang nagsabing si Dagsin ay under the saya ay napaamin na hindi pa niya nakikita kahit minsan kung paano mag-away ang mag-asawa. Pagkatapos, si Sinag na ang bumanat. Isa-isa niyang inilatag ang mga ebidensya ng pagnanakaw, ang mga bank statement, ang mga credit card bill, ang testimonya ni Mang Nestor, ang utility staff na tinanggal sa trabaho. Ang bawat ebidensya ay parang isang pako na unti-unting ibinabaon sa kabaong ng mga kasinungalingan ni Dagsin, ngunit ang pinakamabigat na sandata ay hindi pa inilalabas. Your Honor, sabi ni Sinag, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. I would like to present our final piece of evidence, a video recording taken from a security camera inside the master's bedroom of the Dalisay Cruz residence. Ang abogado ni Dagsin ay mabilis na tumayo. Objection, Your Honor. Invasion of privacy. Overruled, sabi ng hukom. Ang kanyang interes ay napukaw. Let's see the video. Isang malaking screen ang ibinaba sa harap. At sa isang iglap, ang buong courtroom ay naging mga manonood sa isang pribadong impyerno. Ang katahimikan ay nakakabingi habang pinapanood nila ang pagtataksil, ang pagnanakaw, at ang pagtawa ng dalawang taong walang kamalay-malay na sila ay naire-record. At pagkatapos, ang audio. Ang malinaw na tunog ng boses ni Dagsin. Kapag nakuha ko na ang tiwala niya sa bagong negosyo, wala nang silbi sa akin ang machine ATM na yon at ang bata sa tiyan niya. Isang kolektibong gasp ang narinig sa buong silid. Ang hukom ay napaling. Ang mga miyembro ng hurado ay napatingin kay Dagsin ng may pandidiri. Ang maskara ni Dagsin ay tuluyang nalaglag. Inilalantad ang halimaw sa ilalim nito. Ngunit hindi pa tapos si Sinag. Your Honor, I would like to call our final witness to the stand. Anunsyo niya. I call Miss Halina Reyes. Ang pinto sa likod ay bumukas at pumasok si Halina, escorted ng 2 pulis. Ang kanyang dating kumpiyansa ay ganap nang nawala, napalitan ng takot at pagsisisi. Umiiyak siyang umupo sa witness stand. Miss Reyes, simula ni Sinag, bakit ka nandito ngayon? Dahil nagsisisi na ako, sabi ni Halina sa pagitan ng mga hikbi. Niloko niya ako. Niloko niya kaming lahat. Ano ang ibig mong sabihin? Sinabi niya sa akin na iiwan niya si Mamaha para sa akin. Sinabi niya na bubuo kami ng pamilya. Pero nalaman ko na hindi lang pala kami ang niloloko niya. May isa pa siyang pamilya sa probinsya. Ginamit niya lang din ako. Ang revelation ay isa na namang bomba na sumabog sa courtroom. Tumingin si Sinag kay Dagsin na ngayon ay maputlang-maputla na, tila nakakita ng multo. Your Honor, pagpapatuloy ni Sinag, we rest our case. Ang huling magsasalita ay si Maha, hindi bilang testigo, kundi para sa kanyang victim impact statement. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang presensya ay nag-utos ng katahimikan. Hindi niya tiningnan ang hukom o ang hurado. Ang kanyang mga mata
ay nakatutok lamang sa isang tao, kay Dagsin. Tinitingnan kita ngayon. Simula niya, ang kanyang boses ay hindi nanginginig, bagkus ay puno ng isang nakakakilabot na kapangyarihan. At ang nakikita ko ay hindi isang lalaki. Ang nakikita ko ay isang duwag, isang magnanakaw, isang sinungaling. Kinuha mo ang pera ko. Akala mo yun ang pinakamahalaga sa akin. Ngunit ang pera ay nababalik. Kinuha mo ang tiwala ko. Iyon ay masakit. Kinuha mo ang puso ko at dinurog mo ito. Iyon ay halos pumatay sa akin. Pero may isa ka pang kinuha. Pagpapatuloy niya at sa unang pagkakataon, isang bakas ng sakit ang gumuhit sa kanyang mukha. Kinuha mo ang anak ko. Isang buhay na hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong masilayan ang mundo. Isang pangarap na hindi na kailanman matutupad. Maaari mong kunin ang pera, Dagsin. Maaari mong sirain ang tiwala ko. Ngunit ito ang tandaan mo. Lumapit siya ng isang hakbang. Hindi mo kinuha ang aking dignidad. Hindi mo kinuha ang aking lakas. At pagkatapos ng araw na ito, hindi mo na kailanman kukunin ang aking kapayapaan. Tumalikod siya at bumalik sa kanyang upuan. Ang paglilitis ay tapos na. Ang hukom ay hindi na nangailangan ng mahabang deliberasyon. Itinaas niya ang kanyang gavel. Ang tunog ng pagpukpok nito ay tila isang hatol mula sa langit. This court finds you, Mr. Dagsin Cruz, guilty on all charges. And you, Ms. Halina Reyes, for your cooperation, this court finds you guilty, but with a lighter sentence. Habang pinupusasan ng mga pulis si Dagsin, nagtama ang kanilang mga mata ni Maha sa huling pagkakataon. Sa mga mata ni Dagsin, nakita ni Maha ang pagkatalo, ang pagsisisi, ang takot. At sa mga mata ni Maha, ang nakita ni Dagsin ay hindi na galit, hindi na sakit. Ang nakita niya ay wala. Para kay Maha, si Dagsin Cruz ay isa na lamang multo ng nakaraan. Isa ng tapos na kabanata. Lumipas ang 3 taon. Ang mga sugat na iniwan ng nakaraan ay hindi tuluyang naglaho. Ngunit nagsilbi na itong mga pilat, mga paalala hindi ng sakit, kundi ng katatagan at ng kakayahang maghilom. Si Dagsin Cruz ay nananatili sa bilangguan, pinagdurusahan ang kanyang mga kasalanan. Si Halina Reyes, matapos ang mas maikling sentensya, ay nagbagong buhay sa isang malayong probinsya, dala ang bigat ng kanyang mga pagkakamali. Ngunit ang kwentong ito ay hindi na tungkol sa kanila. Ito ay tungkol kay Maharlika. Ang Dalisay Group of Companies ay mas lumago at naging mas matatag sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang kanyang mga desisyon ay hindi na lamang batay sa talino, kundi pati na rin sa karunungang natutunan mula sa pait ng karanasan. Siya ay naging isang leader na mas may puso at mas matatag ang mga paa sa lupa. Isang maaliwalas na umaga, nag-drive si Maha papunta sa isang tahimik na sementeryo sa labas ng lungsod. Sa ilalim ng isang malaking puno ng kalachuchi, may isang maliit at simpleng lapida na gawa sa puting marmol. Walang pangalan. Isang anghel lamang ang nakaukit dito. Inilapag niya ang isang buke ng mga puting rosas. Hinaplos niya ang malamig na bato. "Hello, anak!" bulong niya. Isang malumanay na ngiti sa kanyang mga labi. Hindi na ito isang nangiti ng pighati, kundi isang nangiti ng pagtanggap at kapayapaan. 3 taon na pala. Alam mo ba, si Mommy, okay na. Mas matatag na at mas masaya na. Salamat sa'yo, ha? Kahit sa sandaling panahon, tinuruan mo akong maging ina. Tinuruan mo akong lumaban. Tumayo siya, huminga ng malalim, at tumanaw sa asul na langit. Ang bigat sa kanyang dibdib na matagal niyang pinasan ay wala na. Mula sa sementeryo, dumiretso siya sa Kapihan ng Pag-asa, ang paborito niyang lugar. Ang lugar kung saan nagsimulang bumalik ang pag-asa sa buhay niya. Nakaupo sa paborito nilang mesa sa may bintana, naghihintay sa kanya ang isang pamilyar na ngiti. Si Sinag. Sa loob ng 3 taon, ang pagkakaibigan nila ay unti-unting namukadkad
at naging isang bagay na mas malalim. Walang pilitan, walang madali ang mga desisyon. Isang pag-ibig na hinayaang tumubo sa sarili nitong panahon. Itinayo sa pundasyon ng respeto, pagtitiwala, at mga pinagsamahang laban. "Sorry, late ako," sabi ni Maha, umuupo sa tapat niya. "Kahit gaano ka pa katagal, hihintayin kita," sagot ni Sinag, isang pangako na nakapaloob sa simpleng mga salita. Nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang mga araw, mga pangarap, at mga plano. At sa gitna ng kanilang usapan, biglang nagseryoso ang mukha ni Sinag. "Maha," sabi nito, inaabot ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. May gusto sana akong ikwento sa'yo. Isang sikreto na matagal ko nang tinatago." Napakunot ang noo ni Maha at ikinuwento ni Sinag ang lahat. Ang tungkol sa araw sa ospital, 10 taon na ang nakalipas. Ang tungkol sa perang tahimik niyang ibinayad para sa kanyang ama. Ang tungkol sa pag-ibig na matagal na niyang kinimkim sa takot na hindi siya karapat-dapat. Habang nagsasalita si Sinag, ang mga mata ni Maha ay unti-unting napuno ng mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito ay mga luha ng purong pasasalamat at pagkamangha. Ang lahat ng kabutihang natatanggap niya sa buhay, ang mga hindi maipaliwanag na tulong, ang mga swerteng dumarating, lahat ay may mukha pala. Ang mukha ng lalaking nasa harapan niya. Ang lalaking laging nandyan, kahit hindi niya alam. Hindi na kailangan ng mga salita. Sa isang tingin, nagkaintindihan sila. Ang pag-ibig na hinahanap niya sa maling tao ay narito lang pala sa kanyang tabi. Tahimik na naghihintay. Makalipas ang 1 taon, nagpakasal sila. Isang simpleng seremonya sa isang hardin, pinalilibutan ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Ang kanilang mga panata ay hindi mga engrandeng pangako, kundi mga simpleng katotohanan ng pag-ibig na sinubok ng panahon. At ang kwento ay nagtatapos hindi sa kasal, kundi sa isang eksena makalipas ang 2 taon. Sa malawak na hardin ng kanilang bagong tahanan, isang bahay na puno ng liwanag at halakhak, tumatakbo ang isang maliit na batang babae. Ang kanyang buhok ay kulot na parang kay Sinag, at ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang kay Maha. "Habulin mo ako, Daddy," sigaw ng bata. "Huli ka," sabi ni Sinag. Kinikiliti ang kanyang anak. Nakaupo sa isang bench si Maha, pinapanood silang dalawa. Hinahaplos niya ang kanyang tiyan na muling may umbok. Lumapit si Sinag at umupo sa tabi niya, habang ang kanilang anak ay masayang naglalaro sa damuhan. "Masaya ka ba?" tanong ni Sinag. Inaakbayan siya. Tumingin si Maha sa kanyang asawa, sa kanyang anak, at pagkatapos ay sa kalangitan. Ngumiti siya. Isang ngingiting buo, totoo, at nag-uumapaw sa kaligayahan. "Ito pala ang tunay na paraiso," sagot niya. Ang kanilang panganay na anak na babae, ang kanilang munting Fepmao, ay may pangalang perpekto para sa kanya. Ang pangalan niya ay Himala. At dito po nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig at pagbangon ni na Maharlika at Sinag. Mula sa kaibuturan ng aming puso, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsama sa amin sa bawat kabanata ng paglalakbay na ito. Habang isinusulat namin ang kwento, tila naging mga tunay na kaibigan sina Maha at Sinag, at ang kanilang mga pinagdaanan ay naging bahagi na rin ng aming mga araw. Naramdaman namin ang kanilang pighati, kinuyom namin ang aming mga palad sa kanilang mga laban, at lumuha kami sa kanilang tagumpay. Ang kanilang istorya ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging isang perpektong paraiso. Minsan, ito ay matatagpuan sa gitna ng unos. Ito ang pagiging sinag sa pinakamadilim na gabi ng isang tao. Ito ay tungkol sa paghilom, sa pagpapatawad, hindi lang para sa iba, kundi para na rin sa ating sarili. At higit sa lahat, ito ay isang patunay na hanggat mayroon tayong pag-asa, laging may naghihintay na himala
sa dulo ng bawat pagsubok. Ngayon, nais naman naming marinig ang inyong tinig. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? Anong aral ang tumatak sa inyong puso? Ibahagi po ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Sabik na naming mabasa ang bawat isa sa mga ito. Muli, maraming salamat po. Nagmamahal, Kwentong Puso TV.